Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin yun, ito po 'no, si Pangulong Marcos po pinagpayuhan, ay si Pangulong Duterte po, pinagpayuhan si Pangulong Marcos na magtrabaho. Pinasusweldo na, matindi talaga 'to si Tatay Digong. Pinagtatrabaho niya po. Si Pangulong Marcos. Simpleng ano lang, 'no, huwag kang tatamad-tamad, okey. Pinayuhan din po, panay payo po si Pangulong Duterte. Pinayuhan rin niya po si, dating senador, Laila de Lima na huwag mangalikot. Bagay na bagay kay de Lima yung payo. Senator de Lima, huwag ka raw mangalikot, 'yan. At meron din pong, tayong pag-uusapan tungkol po rito sa ayan, nalito na naman po ang mundo ng mga kalaban dahil kinantyawan po 'no, inaasar po ni Tatay Digong yung kanyang anak 'no, si VP Sara. Pinabulaanan ni Tatay Digong na siya ay tatakbo. Gulong-gulo na naman ang, republika ng mga lutang at mga bangag. Okay. Pag-uusapan din natin, eto pong bumababa raw na rating. Ayon sa kanila ay bumababa na raw po ang rating ni VP Sara Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na natin, isa-isahin po natin, no? Unahin na po natin dito, bago po to, Publicos Asia naman, no? Kaya lang, alam nyo po, kung ako po ang magbabalita ng Publicos Asia rating, ganito po ang balita niyan. Pinakamataas pa rin sa trust rating at approval rating si VP Sara Duterte. Yun po ang katotohanan eh. Yan po ang rating. Tignan nyo po sa pagitan po. Ayaw nilang ilabas netong dyaryo eh. Wala pa po, hindi ko po nakikita yung Publicos Asia. Pero batay po rito, ay mas mataas pa rin po si VP Inday Sara kaysa kay Pangulong Marcos. Pero ganito po nila pinipresent. Kanina po yung rating kanina, ano po yan? Yung sa Tanghere o yung mga nakarang araw. Ito po, approval rating ng Publicos Asia. Okay? Pero paano po pinipresent yan? No? Approval rating ni Pangulong Marcos stabilize. Samantalang kay Sara Duterte ay significant drop ng down ng 20%. 20%? Putyan, tindi talaga eh. 'Di ba? Ganun po sila magbalita eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, sa kanila presentation lang eh. Kung pakikinggan nyo yun, yung opening statement ng Manila Times, ang laki ng binaba ni, ang feeling nyo, ang bababa na rating. Ito lahat po ganito Tinignan na po natin yan. Lahat sila ganyan mag-present yung media. Kaya pag hindi mo kinalkal sa opening statement, ganito po, while the approval rating of President Ferdinand Marcos for the second quarter of 2024 is stabilized, Vice President Sara Duterte's rating saw another significant drop, down by 20%. 20%? Utot nyo. 20% ba binaba ni Sara Duterte? Hindi po. Hindi po 20%. Basahin natin. 20% compared to 2 years ago. Kung ikukumpara nyo rin si Bongbong Marcos 2 years ago, malaki na rin po binagsak niya. Di ba?
Ibig sabihin si Marcos kinukumpara niya yung rating last quarter. Pero kay BP Sara kinukumpare yung rating 2 years ago. Pag kinumpara nyo pareho yung rating nila 2 years ago, parehong malaki na binaba nila. Bakit po malaki na binaba? Wala na po unit team eh. Nagbiyak na po eh. Kaya yan, mga Duterte na po yung nagsasabi na approval rating ni BP Sara. Mga Marcos naman nagsasabi, mga Marcos supporter naman nagsasabi na, kaya pareho silang bumaba. Bakit ang pinapakita nyo lang na significant ng bumaba, yung 2 years, kay BP Sara lang. Pero kay Marcos, yung last quarter lang, di ba? Niloloko nyo yung taong bayan eh. Ano talagang katotohanan ba dun? Ano ba talaga katotohanan? Ang katotohanan, mas mataas pa rin po ang rating ni BP Sara sa kanilang lahat. Hindi kayo makapaniwala, no? Paano nila nare-report yan? Kung mataas, bakit nila nire-report parang ang baba-baba? Kaya nga tayo may mga vlogger eh. Para ipaliwanag yung totoong balita. Sa kanila na rin natin basahin. Ano ba ang totoong rating? Hindi nila pwedeng hindi sabihin eh. Hindi nila pwedeng sabihin, bumaba si BP Sara ng 20% 2 years ago, from 2 years ago. Samantalang si Pangulong Marcos, stabilize na. Stabilize? Yung isa bumaba ng 20%, ang laki ng binaba. Parang kung yun lang ang babasahin nyo, yung unang paragraph, mababa na si Sara Duterte. At yan nga po, yung ginagawa nila. Ikokot nila yung unang paragraph. Yan yung iti-tweet nila, yan yung ilalabas nila sa Facebook, yan yung ilalabas nila sa TikTok at sa iba pang social media. Kaya palalabasin nila na mababa si BP Sara. Pero anong katotohanan? Ito po ang katotohanan. Ilan talaga yung percent ni Duterte, ni Sara Duterte, kumpara kay Pangulong Marcos? Ito po. Duterte's approval rating ay 46%. Ang kanya naman pong trust rating ay 41%. Tandaan nyo po yan, 46-41. Approval rating, 46%. Ang kanya namang trust rating ay 41%. Ilan kay Marcos? Kasi ang baba-baba na raw kay BP Sara. Ilan ba kay Marcos? Kay Marcos, 44%. So ano po yung mas mataas? 46 o 41? 40, mas mataas pa si Sara Duterte. Opo. Kaya nga dito, uso po ngayon, linlangan po ngayon. Kinakailangan matalas kayo. Pero ito, dyan din sa balita ko, balita na nila yan. Nililinlang na nila ang tao. Mas mataas pa rin si BP. Ano po ba mas mataas? 46 o 44? 46. Ano po ba si Sara Duterte? 46. Si Marcos, 44. Sino po mas mataas? 46. Bakit sinasabi nyo ganito? Ito pa mas malala. No? Ito pa mas malala. Yung approval rating, ilan po si Sara Duterte? 41. Ito si Marcos, 33. Ang layo. 41 at 33, 8 points ang lamang. Pero kung babasahin nyo yung unang paragraph, while the approval rating of President Ferdinand Marcos Jr. for the second quarter of 2024 stabilized, Vice President Sara Duterte's ratings saw another significant drop, down by 20 percentage point compared to 2 years ago. Dinadagdagan nyo yung gulat factor eh. Pero kung ibabalita po yan na unbiased, kaso walang unbiased na dyaryo eh. Nakikita nyo po, pinapakita po natin dito, pati po yung media na parang walang kamalay-malay, ay bias po laban sa mga Duterte. Yun po ang katotohanan. Ayaw nilang ibalita as is. Lamang pa rin po si BP Sara Duterte kay Pangulong Marcos sa trust rating at approval rating.
Yun po ang katotohanan. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan, no? Uso po ang fake news ba yung ano? Fake news ba yung Manila Times? Hindi po siya fake news. Nanlilin lang po siya. Iba po yung fake news sa nanlilin lang. Di po ba? Kunwari, alimbawa, ganito po yan. Pag sinabi natin, pag kinumpara nyo kami ni Aga Mulak, mas matangkad pala si Badong kaysa kay Aga Mulak. Tama yun. Pero parang lumalo. Puta, lamang pala si Badong kaysa kay Aga Mulak. Sa tangkad. Sa gandang lalaki. Di ba? Tuloy-tuloy na panlilin lang. Ganyan po sila eh. No? Okay. Badong, pagbigyan mo na, nanlilin lang din naman si Tatay Digong. Oy, bugok daw ako. Tanggalin na kagad yan. Basta mga bugok-bugok. Oy, bugok. wala akong pasensya ngayon. Kailangan may sasagutin ako kung kayo ay kontra. Pero sasabihin nyo, oy, bugok lang. Okay. Punta po tayo rito. Nanlilin lang din naman si Tatay Digong. Hindi po, nanghihilo po. Iba po. Iba po yung ano, no? Ito po, nanghihilo po si Tatay Digong. Ito po, binabanggit ni Tatay Digong para po guluhin ang utak. Sabi po ni Tatay Digong ngayon, naniniwala ka kay Inday? Sus Mariosep naman. Ijaming kanyan ng gusto. Lalo na pag balabag yung tanong. Balabag din yung sagot. Di ba? Yung sabi ni Tatay Digong. Hindi na ako babalik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos. Wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Saan ka nakakita na nagsama ang tatay pati dalawang anak? Tatakbo ng senador? Anong gagawin namin sa Senate? Ayan, di ba? Okay, pero Tatay Digong, mas naniniwala ako kay Sara Duterte. Mas naniniwala po ako rito. Kay BP Sara, natatakbo kayong tatlo. Si BP Sara kasi, hindi siya hindi siya katulad ni Tatay Digong na ang galing magpaikot eh. Parang mahirap magpaikot si BP Sara eh. Kaya, liton-lito na naman ang mga kalaban, no? Hayaan nyo na sila malito. Ganyan talaga buhay. Wata-wata lang yung mga Duterte. Sinabi niya po yan sa Tacloban. Kala ko ba ano ni Martin yan? Yan po, no? Hopefully, sana po, no? Para maipakita kay Martin. Sana sa Tacloban, 1, 2, 3 yung Dutertres, no? Siguro, ako na pinakamasaya pag dun sa Tacloban, nanalo yung mga Duterte at sila po ang pinakamataas sa Tacloban. Ayan, para ginugulat, no? Ginugulat yung mga ang pagkakalam ko, marami supporter si Pangulong Duterte diyan sa Tacloban. Siyempre, medyo tahimik lang sila. Pero delikado kayo diyan. Nakakahiya siguro, no? Baluarte ni Martin tapos mananalo, no? Sigurado 2 talo sa kanila. Tuwan-tuwa ka pa. Sabi na sa inyo, wala ako ngayong wala akong pasensya. Iba-iba mood ni Badong, di nyo ba alam? Wala tayo isang direksyon. Okay, punta na po tayo rito. Ito na po tayo sa mabigat. No? Pinayuhan po ni Pangulong Duterte ang kasalukuyang Pangulo. No? Ito po ang sinabi ni Pangulong Digong. Tatay Digong, ganda ng sinabi niya rito. Gusto ko siyang magtrabaho. Ito po para po to kay Pangulong Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho diyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. PI. Nagmura po.
for emphasis. Magtrabaho ka dyan. No? Alam niyo po, naririndi na siguro si Tatay Digong, no? Ikot-ikot, bigay ng mga ayuda, umiikot po para hindi ano yung pamimigay po ng ayuda? Kaya na po yan ng DSWD. DSWD talaga namimigay niyan eh. Presidente ka ng Pilipinas, ikaw mismo yung nagbibigay. Symbolic lang po dapat, di ba? Wala talaga. Hindi po trabaho ng presidente yan. Siguro, pag may mga binagyo, yung mga sakuna talaga na matitindi para to show na yung ikaw ay nakikiisa sa mga, wala naman sakuna yung mga pinupunta. Talagang purely namimigay lang po ng ayuda. Yung mga nasalanta ng bagyo o kaya namatayan, nagkaroon ng ambusan, yun pwede para makiisa, di ba? Yung Pangulo. Nakita ba natin yan na nagpunta ron sa yung mga na-landslide? Pero sa ayuda, kala mo ginawang kampanya eh. Ang aga nangangampanya nila ng pinsan niya eh. Kulelat pa rin. Hindi pa rin maungusan sa lahat ng survey. Kahit na anong pagbali-baliktad nyo sa survey, kayo po, pag sinasabihan kayo na bagsak na yung survey ni BP Sara, itanong nyo kung sino mas mataas. Kung si BP Sara ba o si Pangulong Marcos sa mga survey. Ganun lang po yan eh. Kasi wag kayong pumayag na pinaiikot ng mga tukmol na yan. Panay papogi, correct. Hindi naman talaga trabaho yan. Ang sa kanya kasi projection, ito ang bagong Pilipinas, kala mo nangangampanya eh. Unity tayo, unity tayo. Unity tayo. Parang yun lang lagi. Kinampanyan nyo na yung unity. Hanggang ngayon, nangangampanya ka pa rin na unity. Kakampi nyo na yung mga sinasabi nyong unity. Mahilig sa projection. Mahilig sa papapicture. Na ito, mga partido. Alam nyo, ginawa na po yan ni De Venecia. Ka-unite niya lahat. Lahat na relihiyon sumuporta kay De Venecia. Lahat na mga organisasyon na kay De Venecia. Talo pa rin. Panay kayo papugi, panay kayo projection. Magtrabaho kayo, huwag kayong manisi. Ang daming problema ng Pilipinas, saan nyo nakikita? Nalulutas ba? Eto po, huwag na tayong lumayo sa pinapakita na lang ng mga investigasyon. Ano ba pinapakita ang problema ng mga investigasyon? Investigasyon sa Pogo. Ang lala ng problema natin sa Pogo. Ngayon yan, ha? Ngayon. 2024 yung pinag-uusapan natin. May problema tayong malaki sa Pogo. Bakit? 300 nag-ooperate na Pogo. Illegal. 300? Illegal? Bakit? Nakakapag-operate ang mga Pogo ng illegal. Pero, hindi na nga malutas to ng problema. Itong problema na to, problema yan ngayon. Dalawa lang po yung na-raid, di ba? Yung sa Bamban, tsaka dyan sa Porac. 300 po yan eh. Hindi po kami nagsabi niyan. PAOK. Alam nyo, kalimutan nyo na kalokohan nyo, no? Itong mga vlogger na to, hindi po yung PAOK. Sabi ng PAOK, 300 plus ang nag-ooperate na Pogo ng illegal. Tapos pinalalala, ano ba yung illegal na ginagawa? May mga torture, may mga kung ano-ano. Paano nyo nilulutas? Humanap sila ng protector. Nalutas na nila eh. Nalutas na ng Senado, nalutas na ng gobyernong ito. Nalutas na nila.
Oh, pinalabas ni Ontiveros. May picture si Duterte. Protector si Duterte. Oh, ngayon, kung protector si Duterte, lutas na ba? Nasara na ba yung mga Hindi pa rin. Yun lang naman ang gusto namin eh. Manisi. Ano sabi ni Duterte? Magtrabaho kayo. May nakikita kayong problema, trabahuhin nyo. Ang ginagawa nyo, naghanap lang kayo ng sisi. Nakakatuwa po yung mga vlogger. Kinikilig pa eh. Yan, naku, lumabas na ang protector. Naku, eto na. Kinikilig kayo dahil inutil yung administrasyon, walang magawa sa Pogo. Kaya kayo kinikilig dahil hindi mapatigil yung illegal na Pogo. Kanino kasiraan yan? Kay Duterte? Ano ba report ng PAOK? Ibalik lang natin sa mga hindi po nakarinig ng mga pinag-usapan natin kanina. Ang sabi ng PAOK, simula last year, 2024 ngayon, ano ang last year ng 2024? 2023. Simula last year, mayroon ng 300 nag-ooperate ng illegal. Illegal. Nag-ooperate. Simula last year. Sino ba presidente last year? Si Bongbong Marcos na. Naging illegal sila nung panahon ni Bongbong. Isisisi nyo sa Duterte. Ibig sabihin, legal sila nung panahon ni Duterte. Pag legal po, ano po ang pagkakaiba ng legal at illegal? Ang laki po. Una, kumikita tayo sa mga legal. Sa illegal, hindi. May kumikita, pero hindi ang gobyerno. Yun eh, di ba? May kumikita, hindi yung gobyerno. Kaya nga, magtrabaho kayo. Kinikilig si John. Ayan na, sinabi na ng PAGCOR. Yung PAGCOR nga, wala rin silbi. Kanino bang trabaho yan? PAGCOR. Ibig nyo sasabihin lang ng PAGCOR, ikakanta ko sa Senado kung sino ang protector niyan o kung sino ang anong tawag doon? Yung pumapadrino diyan. Ikakanta mo lang sa Senado, hindi mo ba pwedeng dakipin? Mali pa ng pang-intindi si Jared. Ang akala niya pag sinabing ex-cabinet official si Duterte. Wala namang sinabing si Duterte ang protector eh. Ang sinabi, ex-cabinet official. Yung presidente ba, cabinet official? Dinadaan lang sa tawa ni Jared eh. Bistado ka na, Digong. Bistado raw. Sinong bumisto? Kaya pinahuhulaan para yan, yung mga bobong vlogger, akalain ni sa Tatay Digong yung protector nila. Magtrabaho kayo. Sabi ni Tatay Digong. Ayan no. PI, magtrabaho ka dyan. Dut-dutin mo yung mukha mo sa mesa. You work, we paid you, we elected you, we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry nobody but nobody's interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Yun po. Yung pag-aalala, ang inaatupag daw ng gobyerno ay mag-alala na baka tanggalin sila. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of his term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siya magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Gawin mong para sa bayan. Magtrabaho. Magtrabaho ka. May problema sa West Philippine Sea. Hanap na naman ang sisi. May kasalanan yan, yung gentleman's agreement eh. Naghahanap lang kayo ng sisi. Tularan ninyo si Pangulong Duterte, hindi po siya naghanap ng sisi. Ang laki ng mga problema ng dinatnan ni Pangulong Duterte. Anong ginawa niya? Nagtrabaho, hindi naghanap ng sisi. Di ba? Lahat na nangyayari ngayon, problema ng bansa, ang lulutas niyan, hindi yung nagdaang presidente. Bakit nyo hanapin na yan ay nagmula sa
Lahat na lang. Magtrabaho kayo. Lahat ng problema, wag niyo hindi niyo pwedeng isisi yan. No? Tumigil na kayo sa Porac tsaka sa Banban na Pogo. Paano yung ibang Pogo? Legal sila? Hindi yan yung purpose nila eh. Nakahanap na sila ng sisi. Napaka-powerful naman pala ni Pangulong Duterte. Siya ang nagpoprotekta sa mga Pogo sa buong Pilipinas. Bakit hindi sila bakit yung mga mayor kayang pigilan yung mga maisog rally? Putya, rally, hindi kayang maipaglaban ni Duterte, pero yung Pogo, kaya niya maipaglaban. Kalokohan, di ba? Napakalaki, no? Alam nyo, mas kapanipaniwala pa. Di ba? Kung sabihin nyo na pinoprotektahan ng mga local officials yung mga Pogo, kaya nakakalusot sila kahit mas kapanipaniwala pa yun eh. Pero yung sasabihin ninyo na ang nagpoprotekta sa lahat ng Pogo sa Pilipinas ngayon na illegal na nag-ooperate, yung illegal si Duterte, ang hirap pong paniwalaan yan. Kasi nga, yung KOJC nga, Kingdom of Jesus Christ, siya na ang administrator. Napasok pa. Di ba? Napasok ng isang batalyon o 2 batalyon na pulis. Napasok pa eh. Siya na ang administrator nun. Ibig nyo sabihin, hindi nyo napapasok yung mga Pogo dahil, si Duterte to, protektado kami ni Duterte. Ganun na sinasabi. Hindi ako naniniwala. Kaya yan, nagbubulahan lang tayo rito eh. Ano ang payo ni Duterte? Magtrabaho ka. 6 years. Dahil binoto ka, pinasusweldo ka ng taong bayan. Yan ang pinakamaganda ngayon na panawagan natin. Magtrabaho kayo. Huwag kayong maghanap ng sisi. Magtrabaho kayo. Lahat yan may problema ang bawat presidente. At hindi tungkulin ng mga presidente yung maghanap ng masisisi. Ang tungkulin ng presidente, magtrabaho para lutasin ang mga problema. Tagal-tagal ng problema sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, sinisisi nyo pa rin si Duterte. Ang tagal-tagal nang wala si Duterte. Maganda ang West Philippine Sea noon. Tahimik. Madala kayo sa sinasabi ni Zelensky, no? Ulitin ko lang sa mga hindi nakapakinig. Ano sabi ni Zelensky? Ayaw na namin ng gera. Bakit? Dahil talo ba sila o wala pong usapin ng talo-panalo. Anong sinabi ni Zelensky? Ayaw na namin ng gera dahil marami na kaming namamatay. Marami nang napatay mula sa amin at marami pang sugatan. Immaterial kung nananalo sila o natatalo. Talo ka sa gera. Di ba? Kaya ang trabaho natin ng Pangulo sa West Philippine Sea, trabaho ng mga sundalo ipagtanggol yung teritoryo natin. Pero trabaho ng mga presidente at ng DFA at ng iba pang diplomatic corps na makipagdiplomatikong relasyon, maiwasan ng digmaan. Huwag niyong isisi sa mga sundalo yan. Dahil ang mga sundalo, ipagtatanggol nila, yun ang trabaho nila. Ipagtatanggol nila yung teritoryo. Kayo naman, bilang Pangulo at mga DFA at iba pang opisyal, lalong-lalo na po yung Pangulo, trabaho nyo na iligtas tayo sa labanan, iligtas tayo sa digmaan. Yan ang pangunahin yung trabaho. Dahil yan ang sinasabi ng konstitusyon. Hindi po sinabi ng konstitusyon na makipagdigmaan tayo. Bawal po sa konstitusyon ng Pilipinas ang makipagdigmaan. Kaya bilang Pangulo, dapat gagawin ng lahat para maiwasan ng digmaan.
Ano sabi ni Pangulong Duterte? Magtrabaho ka. Huwag kang maghanap ng sisi. Tigilan nyo na yung kahahanap ng sisi. Nasa kalagitnaan na kayo ng termino nyo. Sisisihin nyo pa rin yung nagdaan. Magtrabaho kayo. Ito po, pinatulan na rin ni Pangulong Duterte itong si De Lima. No? Alam niyo naman, si De Lima may banta pa. Nagbabanta pa eh. Sisingilin si Duterte. Babawian, idedemanda. Ang ganda po ng sinabi ni Pangulong Duterte. No? Ang ganda po ng sinabi. Ito po ang sinabi ni Pangulong Duterte kay De Lima. Sana ba? Huwag kang kumalikot. Thank you very much. Sino ba ito nag-member? De Lima, huwag kang kumalikot. Hindi, ito po kasi yung reaction ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, no? Find your peace. 'Di ba? Sa kalagayan mo ngayon, parang sinasabi ni Pangulong Duterte, huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisisihan mo yan. Yan po. Find your peace. Kumbaga nabigyan ka na binigyan ka na ng pagkakataon para lumaya. Alam niyo sa totoo lang, wala naman pong, katulad nitong hearing ni Alice Go. Lahat na nakakapanood dyan, nakakasubaybay. No? Ano po ang sinasabi natin? Yung mga nag-hide, siguraduhin nyo lang po na bastos lang. Baka naman kaya natin sagutin. Wag po. Kaya ko po hinahide kasi eto lang po yung rule. Kaya natin sila hinahide kasi wala naman silang argument eh. Ang argument lang nila mambastos. Pero baka may argument, wag nyo pong i-hide. Pag yung sinabi, coops ka badong o PI ka badong, yan, okay lang na i-hide. Pero yung may mga argumentong legit, hiyaan nyo pong sagutin ko, ha? Okay. Paalala lang po, baka nasobrahan tayo sa pag-hide. Ano na tayo yung kay De Lima? Sobra na Hindi, kung bastos okay lang pero yung yung may kaya naman natin sagutin, yung nagbibigay po ng legit na mga question at hindi naman ng babastos, sasagutin po natin yan. Kasi pag binura nyo po lahat na nakakontra, ang pangit po ng talakayan natin. No? Ang pangit po ng talakayan. ICC, okay yan. Sasagutin natin yung ICC mamaya. Okay. Punta muna tayo rito. Kay De Lima. Kasi si De Lima, feeling niya, inapi siya, no? Ito pinalalabas ni De Lima eh. Pinalalabas niya na siya siniraan lang, mga peke, lahat ng testigo. Napanood namin. Katulad nitong kay Alice Go. 'Di ba? Nasa-shock tayo pero hindi niyo na mabubura sa amin. Hindi niyo na mabubura sa amin na si Alice Go ay malamang Chinese, hindi siya Pilipino, 'di ba? Kasi nasaksihan natin yung hearing. Kay De Lima, hindi niyo na mabubura sa amin yung napanood namin. De Lima, wag kang swerte mo kasi yung mga napakinggan namin na tumestigo laban sa'yo ay bumaliktad. Pero hindi ibig sabihin na hindi namin napanood yung mga sinabi sa'yo. Gusto mo ba isa-isahin namin? Napakinggan namin ano tawag ni De Lima sa'yo? Jonel. Di ba? Ano ang sino si Dayan sa buhay ni De Lima? 'Di ba? Sabi niya siya yung bagman at may relasyon sila. At umamin ka naman
na may relasyon kayo. Frailties of a woman. Pero, ang tanong, tapos, hindi naman bumabaliktad yung ano, hindi naman bumabaliktad yung nagsabi na nagpapa-concert siya. Si Kulango. Di ba? Biruin mo, nagpapa-concert ka sa Bilibid. Hindi niya naman sinabing hindi na totoo yun. Ewan ko lang Ayan yung problema Napakinggan namin, saksi kami, na may nagsabi na, ano ba ibig sabihin na okay ba JB? Ayan, pwede na matanggalin yan kung walang mga meaning. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Walang meaning Tapos yung saba, napakinggan din namin yun. Kung hindi na namin napakinggan, doon kami nagtataka, no? Paano ka napawalang sala? Kasi hindi na namin napapakinggan yung korte, kung ano nagaganap sa korte. Yun yung sinasabi namin Pero napakinggan namin yung mga tao na tumistigo laban sa'yo. Bakit ka 7 taon na nakulong? No? Bakit ka 7 taong nakulong? Ang paniniwala namin, kaya ka 7 taon na nakulong dahil doon sa mga napakinggan naming tumistigo laban sa'yo. Simple lang naman yung dapat nyong gawin. Kung sila ang dahilan, kung bakit ka nakulong ng 7 taon, hindi ba dapat ireklamo mo yung mga tumistigo laban sa'yo? Bakit hindi silang idemanda mo? Nagtataka lang ako. Di po ba? Bakit ayaw mong idemanda yung mga taong dahilan ng kaya ka nakulong? Porket bumaliktad, hindi mo na sila idedemanda. O kaya iba yung iniisip namin. Kaya ayaw mo silang idemanda. Yun yung sinasabi natin Kaya yan yung sinasabi ni Tatay Digong. Parang ang sinasabi ni Tatay Digong, ano ba yung sinabi niya rito? Ulitin lang natin. Find your peace. Swerte mo na nariyan ka sa kalagayan mo na. Ako na magsusupplement. Find your peace. Swerte mo. Bumaliktad yung mga testigo laban sa... Hindi po naman napatunayan na alam niyo po kaya napawalang sala. Bumaliktad yung mga tumistigo. Ibig sabihin yun napakinggan natin, yun na yung tumatak sa utak natin. Pero yung mga napakinggan natin, nagbaliktaran. Hindi na natin napakinggan kung bakit sila bumaliktad. Kaya hindi po yan kumbaga, kami kaya po namin mauunawain kung bakit nagbaliktaran yung mga yan. Ang hindi namin maunawaan, sabi nga ni Tatay Digong, di ba? Find your peace. Sa madaling salita, manahimik ka na. Lumaya ka na Huwag kang magkalikot ng laban at baka magsisi ka. Di ba? Tama yun Alam niyo yung mga nakalusot na, yung maghangad ka pa ng sosobrahan mo pa yung swerte mo. Di ba? Meron tayong mga ganun minsan, nakalusot ako. Meron tayo minsan sa buhay natin, hindi ko sinasabing nagpalusot si Dilima. Tayo na to. Minsan sa buhay natin, may mga pinalusot tayong bagay-bagay o panyanyari. Di ba? Okay.
So, 'yan lang yung payo ni Tatay Digong sa kanya na, 'wag kang kumalikot ng away kasi pagsisisihan mo 'yan. Find your peace. Sa madaling salita, manahimik ka na. Yung parang ikaw pa may gana maghanap ng hustisya. Eh, napanood na namin lahat. Napanood natin, eh. Mahirap pong burahin yun, eh. Napanood namin, eh. Paano nagpapapasok ng pakonsyerto. Don't push your luck. Correct. Yun yung payo ni Tatay Digong. So, yan lang po yung ating mga tatalakayin. Ngayon naman ay pwede na po tayong magano, don't push your luck. Swerte ka na eh. Kumbaga pang-ayawan na eh, 'di ba? Ang laki na ng pinanalo mo, pang-ayawan na eh. Yun yung payo ni Tatay Digong. Ngayon naman po, pwede na po nating simulan ang inyong mga katanungan. Pwede kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.